Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Ayon kay Senador Ping Lacson, kasasabi lang nito, iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon yung sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes na mayroong joint bank accounts si Sara Duterte at saka si Digong Duterte. Yan may statement na ganyan si Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, nais niyang paimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee ang aligasyong 2.4 billion pesos na joint bank account umano ni Sara Duterte at dating Pangulong Duterte na ibinunyag ni dating Senador Sani Trillanes. So, actually, lalabas yan ngayong susunod na mga araw, ipapakita yung joint bank account na yan. Kapag lumabas yan joint bank account na yan, base sa gagawin ng Senate Blue Ribbon, dagdag yan na ebidensya sa ipafile na impeachment sa February 2026. Mayroon ng statement ngayon si Senate pro tempore Ping Lacson. Sabi niya iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon yung aligasyon ni dating Senador Sani Trillanes na may 2.4 billion joint bank account si Sara at si Digong. Bakit kayang ilabas yan? Kasi pwede yung orderan ng ombudsman ang AMLAC. Pwedeng hingi ng ombudsman sa AMLAC ang ang joint bank account na yan. Pwede yan. May kapangyarihan ng ganyan ng ombudsman. Pag nakuha yan ng ombudsman, pwede na itong ibigay sa House para gamitin na ebidensya laban kay Sara. Paano lalabas yan? Dito muna sa investigation ng Senate Blue Ribbon. Ito yung mga bagay na wala nung panahon. Nung itong impeachment ni Sara na sinulong, hindi niya ang ombudsman kakampi nila. Hindi gumagalaw si Martires, ngayon gagalaw si Rimulya. Pangalawa, ang Senado, ang Blue Ribbon, kakampi ni Sara. Hindi mag-iimbestiga tungkol dyan sa mga joint bank accounts. Ngayon, sinabi na ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, iimbestigahan niya yan. Kasi seryosong aligasyon yan. Ay tuwang-tuwa niyan si Trillanes. Kasi gusto rin naman talaga ni Trillanes lumabas yan. Mga kabunyog, gusto ni Trillanes lumabas yan. At maalala natin na hindi naman yan dininay ni Sara Duterte. Hindi niya yan dininay. Saka mahihirapan nilang i-deny yan. Kasi may records ang bangko At kaya bang ilabas yung mga bank records na yan? Yes! Ganito, ang tanong. Pwede ba dyan mag-apply ang bank secrecy law? Pwede bang mag-apply ang bank secrecy law? Hindi. Bakit hindi? Kasi kapag government official ka or employee, pag submit mo ng SALIN mo, yung Statement of Assets and Liabilities and Net Worth, sa baba niyan may sinasabi ka doon, wini-waive mo yung right mo sa bank secrecy. Hinahayaan mo ang ombudsman na imbestigahan ang mga bank records mo. Nakalagay yan doon. Ibig sabihin, hindi na kailangan ni Sara ng waiver. Hindi na kailangan ni Sara ng waiver doon sa kanyang bank records. Bakit? Nung nag-submit siya ng SALIN, may nakalagay na yan doon. Sinabi niya na yan doon na willing siyang i-waive ang kanyang bank records at imbestigahan ng ombudsman. Nandun yan, ombudsman. Kaya lang nung panahon kasi ni Martires, may ganong power na binigay sa ombudsman, hindi naman in-exercise ng ombudsman. Alam na kung bakit. Pero ngayon kay Rimulya, hindi. I-exercise yan ng ombudsman. Pag humingi ng tulong ang Kamara at pag humingi ng tulong ang Senado, Blue Ribbon, humingi ng tulong sa ombudsman para i-produce yung bank records ni Sara Duterte, gagawin yan. Gagawin yan ng ombudsman ni Boying Rimulya. Sinabi na yan. Kaya ngayon, lalabas na yan. Lalabas na. Kung dati nakatago yan, ngayon hindi na.
Iba na ang ombudsman ngayon. Magko-cooperate ang ombudsman kapag nagsagawa ang Senate Blue Ribbon ng investigation tungkol diyan sa ano na yan, sa pundo na yan ni bank account na yan ni Sara at ni Digong. May i-expose yan. Pag nakita yan joint bank account na yan ni Sara at ni Digong, magiging matibay na ebidensya yan para sa kanyang impeachment na isusulong sa Kamara. Nakikita nyo na? So iba na ngayon, mga kabunyog, iba na ang takbo ng laban na ito ngayon. Ang ombudsman ay magko-cooperate na. Ang Senate Blue Ribbon, sabi ni Senador Ping Lacson, mag-iimbestiga sila. Yan na. Yan na. Wala yan noon. Yang mga bagay na yan, yung Blue Ribbon, yung ombudsman, hindi yan naging hindi yan naging katulong sa pagsusulong ng impeachment ni Sara. Ngayon mayroon yan. Mga kabunyog, mga kababayan. At nandyan si dating Senador Sani Trillanes. Nandyan pa si dating Senador Sani Trillanes. Tutulong yan. Si dating Senador Sani Trillanes pa naman at saka si Boying Rimulya magkatandem, di ba? Kahit sa ICC, magkatandem si Trillanes at saka si Boying Rimulya. Dito na naman, isusulong ang impeachment. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, God works in mysterious ways. Itong mga nangyaring ito ngayon, una ang ombudsman si Boying Rimulya na. Pangalawa, ang Senate President si Tito Soto na. Ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman si Ping Lacson na. Wala. Ano na yan? Mas magiging ito? Iba na ang magiging takbo ng impeachment ni Sara Duterte ngayong 2026 na darating. Kumbaga, pumapabor iyang mga sitwasyon na yan. Ibang-iba kaysa dati. Una, ang ombudsman dati si Martires. Hindi naman nakatulong si Martires sa impeachment kay Sara, kumontra pa nga. Di ba? Pangalawa, ang Senado noon sila Chis Escudero. Hinarang pa nga ang impeachment ni Sara. Dinilay ng dinilay. Di ba? Ngayon hindi na yan. Hindi na yan. Kaya si Sara Duterte, yung statement niyang nilabas, natataranta na siya, inaakusahan ang Kamara na bayad, na ang Kamara kaya nagsusulong ng impeachment, pinag-uusapan na naman daw dahil may budget na naman na pinag-uusapan. Akusasyon niya lang yun. Akusasyon niya lang yun. Ito yung totoong kalagayan ngayon. Medyo may tayo ngayon. Noon kasi talagang tayo kay Chis Escudero. Talagang naging pro Sara si Chis Escudero, yun ang pinakadahilan. Hindi kaagad sinimulan ang trial hanggang sa dumating yung desisyon ng Korte Suprema. Pero ngayon wala na. At saka, ang Korte Suprema, hindi naman sinabing walang basis ang impeachment ni Sara. Ang sinabi lang ng Korte Suprema, hindi nasunod yung tamang rule sa impeachment. Yung rules na sinasabi, susundin na ngayon yun. Susundin na ngayon yun. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.